October 15, 2012, pinirmahan ang Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB sa pagitan ng MILF at gobyerno ng Pilipinas, isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Inilatag dito ang mga prinsipyong gagabay sa pagbuo sa isang Bangsamoro political entity na papalit sa autonomous region in Muslim Mindanao. Nabuo ang ARMM sa pamamagitan ng ilang dekadang negosasyon sa pagitan ng MNLF at gobyerno. Ito dapat ang tugon sa mga hinaing noon ng MNLF na agrabyado ang mga Moro sa sarili lang bayan. Pero mismong si Pangulong Noynoy Aquino na ang nagsabi na ang ARMM ay isang failed experiment. Naglipa na pa rin daw kasi ang katiwalian at karahasan. Kaya sa pakikipagnegosasyon ng gobyerno sa MILF, sinikap ilatag ang pagbuo sa isang teritoryong kakatawan sa tunay na interes ng Bangsamoro. Sa FAB, sakop ng core territory ng Bangsamoro ang kasalukuyang rehiyon ng ARMM, ang mga probinsya ng Lanao del Sur kabilang ang Marawi City, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at Maguindanao. Pasok din ang 6 na bayan sa Lanao del Norte at mga barangay sa North Cotabato na bumotong makasali sila sa ARMM sa plebisito noong 2001. Gayon din ang mga lungsod ng Cotabato at Isabela. Matapos mapirmahan ng FAB, mahigit 1 taon ang ginugol para buuin ang 4 na annex na siyang gagabay sa pagbuo ng Bangsamoro Basic Law. Matapos dumaan ang mga naturang batas kay Pangulong Noynoy Aquino at sa Kongreso, raratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito sa mga saklaw na teritoryo. Ito ang magbibigay daan sa pagbuo ng Bangsamoro Transition Authority na mamamahala sa transition period bago makapaghalal ng mga kinatawan ang mga botante. Ministerial ang magiging gobyerno ng Bangsamoro. Di bababa sa 50 kinatawan ang ihahalal sa isang Bangsamoro Assembly. Ang mga kinatawan ang pipili ng magiging Chief Minister na magsisilbing pinuno ng gobyerno. Siya naman ang pipili ng Deputy Chief Minister at kanyang gabinete. Ilan lang sa saklaw ng kapangyarihan ng Bangsamoro ang pag-utang sa mga bangko at ibang bansa, business registration, edukasyon, turismo, pamamahala ng mga historical at cultural site, land distribution, pagpapagawa ng pampublikong infrastruktura, gaya ng tulay at Sharia courts. Nakalatag na rin ang magiging hatian sa natural resources. Pagdating sa non-metallic na mineral gaya ng buhangin at graba, lahat ng kita ay mapupunta sa Bangsamoro at sa mga nakapaloob na LGU. Sa metallic na mineral gaya ng ginto at copper, 75% ang mapupunta sa Bangsamoro. Sa fossil fuel naman gaya ng petrolyo, coal at natural gas, pantay ang hatian ng Central at Bangsamoro government. Nakapaloob naman sa Normalization Annex ang decommission o pagbalik sa sibilyang pamumuhay ng mga tauhan ng MILF. Ang gobyerno naman, inaasahang gagawa ng hakbang para mabigyan sila ng amnesty at pardon. Athena Imperial, GMA News.